Sa gabing ito, tinipon mo naman kami minsan nandito sa bayong sanktuaryo upang mapurihan, masambat, mapasalamatan ka namin, Lord. Thank you so much for being with us, Lord, from the start of the service until now, God. And with me, O God, I can do anything without you, Lord. You are only my wisdom and understanding. Please open the mind, understanding of the breath, and I bind Satan, cast out hindrances in their midst to the first leading prayer to be the pastor and time prophet of God right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, and our Savior. And give double honor and respect to our beloved noble evangelist, with the Almeida and time prophet of our loving God. And when we remember and cherish the blessed memories and precious teaching, our beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sirs, to all of you, my dearest brothers in Christ. Maraming salamat sa lahat ng mabigas throughout the world. Nanonood nga na susubaybay. Magandang araw sa inyo lahat yan. O magandang gabi. Ano bang oras sa inyo dyan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga malandi tayo magtagal. Sa hapon na ito ay ating tituluhan ng ating Bible study, ating mensahe sa gamitong the God is the ultimate provider. God is the ultimate provider. Anong bang ibig sabihin ng ultimate? Ang ultimate, mga minamahal, ay ginatawang na arrive at as the last result. Tinawag na ultimate, meaning para kuminsan sa ating buhay, para bang nasusunog na tayo sa kaisip, napiktuhan na tayo. Lord, sa nakukuha ng pagkain, sa nakukuha ng financial na pangailangan, bakit matagal naman, problema, grabe, pero hindi natin alam mga minamahal ang Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. Amen? Sa hindi mo inasahan, ang Diyos magpo-provide sa ating mga pangailangan. In the last strength of a man. Palakpakan po natin ang Diyos, maminawal. Na tinawag siyang ultimate provider. Sa katapusan lakas ng tao, katapusan kahilingan ng tao, maminamahal, hindi na makaya ang Diyos. Diyan palagi. Dahil pangako ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you, and I will never fail you. He will go before us, and He's always there. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, lahat na ating mga pangailangan, as human, we all have needs. Bilang tao, napakarami tayong mga pangailangan. Amen ba? First of all, we need food. Iyan ang una natin kailangan, pagkain, shelter, bahay ba? Bahay, shelter, protection, clothes, damit, job. Kailangan po natin yung trabaho, money, especially money, kailangan natin pera. At rest, yun ang magpahinga ba? Kaya tayo palagi stress. Rest, din peace. Amen? Yung kapahulayan sa ating buhay and the whole list of other things sa lahat. Marami tayo mga pangailangan. Palakpakan po natin Diyos. Amen ba? Sabi dito, at some point, most of us have struggled between trusting God to provide. Sa isang authority naman, parang tayo po ay halos karamihan sa atin nag-struggle pa, grabing pagsumikap, grabing pagtitiis, lahat paningkamot, struggle between trusting God to provide. Nga tayo pa ay talagang susumikap. Lahat ginagawa natin just to trust the Lord na siya po yung mag-provide, mag-supply sa ating mga pangailangan. Amen? And burning ourselves, para bang naapektuhan na tayo, we burning ourselves out trying to make it happen. Lahat na lang, naapektuhan na tayo, we burn ourselves out of trying to make it happen ourselves. Na lahat may mangyari sa buhay natin, aron matunggunan ng ating pangailangan, mga minamahal, but you don't have to carry it all on your shoulder. Ngunit hindi naman natin kaya yan pasanin. Lahat sa ating balikat, hindi natin kaya dahil ang kapangyarihan ng tao, mayroong limitasyon. Amen ba? Di
Di man kayo magka-amen. Amen? Kaya dito may mga bersikulo tayo na babasahin nga mapakita natin to show that our God is really the ultimate provider of our needs. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Pakibasa Deuteronomy chapter 2 verse 7. The book of Deuteronomy chapter 2 verse 7. Then Philippians 4:9. Tuloy-tuloy na po yan. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 2, ang talata ay 7. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, Kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon, Sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Palakpakan natin Diyos. Imagine, the Israelite people, nalinigtas sila ng Moses. Inutusan ng Panginoon si Moses to save the people of Israel from the bondage of slavery. Gapos sa pag-slave, pagpatrabaho, ginawa silang slave sa Ehipto for within 40 years. Mga minamahal, pinangakuan sila ng Diyos na paglinabas sila ni Moses, lalakarin nilang disyerto ilang. Mga minamahal, na within 40 days, maabot nila yung land of promised Canaan na flowing with milk and honey. Ang ibig sabihin, flowing with milk and honey, ay tumutulo ang pulot at gatas. Ibig sabihin, abundansya ang lugar. Hindi na sila maghirap, dahil gikan dito, kinuha sila, mga minamahal, sa disyerto na grabing pag-aalipin. Amen? Ngayon, dahil sa sila'y puro reklamo, puro questioning, puro murmuring to the Lord, nga pinalabas na nga sila sa bondage of slavery from Egypt ng ating malapay ng true prophet Moses, nang sila pinangakuan lamang, lumakad lamang sa ilang sa disyerto within 40 days, maabot na nilang land of promise Canaan. Ngunit sa gitna niyan, maraming reklamo. He always complaining, always murmuring, asking Moses, saan na kami pupunta Moses? Ipapatay mo kami, mabuti pa ron sa disyerto, alito sa dako ng Ehipto, kahit nagatrabaho kami, hirap, puro kumplito naman ang pagkain. Dito sa disyerto, pinalakad mo kami, napakainit, walang pagkain, walang tubig, puro reklamo, mga minamahal. But still, ang Panginoon ay hindi sila kinulangan. This 40 years in the Lord thy God had been with thee, thou hast lacked nothing. Sa 40 years silang paglalakad sa disyerto, sinambahan sila ng Diyos at kailanman hindi sila kinulangan. Hindi sila pinagutuman. Reklamo mainit sa araw, pinapandungan sila ng Diyos with the glory clouds. Sa gabi madilim, mayroong pillar of fire nag-iilaw sa kanila. Nung ginutom sila, pinaulanan sila ng manna from heaven. Kumain na busog sila, still nauhaw naman. Mga mahal, pinaulanan sila ulit ng mga quail, pugo, para makain ng karne. Lahat, sabi diyan, within 40 days in the desert, hindi sila kinulangan ng ating mahal na Panginoon. Because our God is a great ultimate provider. Huli man, pero darating ang mga pagpapala. Amen ba? Reklamo, busog na sa mana, busog na sa pugo, mangiuhaw na sila, mabulunan daw sila. Still, si Moses kinausap yung, imbes kausapin ng Diyos ni Moses yung bato na lumabas yung tubig, na sa maring reklamo ng mga salita, puro murmuring, puro questioning, puro complaining, walang katagbawan kung sa Bisaya pa. Imbis kausapin ni Moses, kabato, tumulo, palabas mo yung tubig. Sa sobrang inis ni Moses, hinampas ng baston, tungkol, yung bato. Nagalit si Moses, ngunit ang Diyos kailanman hindi niya pinabayaan ng kanyang bayan. Bagamat nagalit si Moses, hindi nagustuhan ng Diyos ang reaksyon ni Moses dahil sa mga tao ng Diyos. Pinatulo pa rin ng Diyos ang tubig sa bato. Nakainom pa rin ang kaniyang mga anak. Magugutom, nauhaw na sila, sobrang init.
Ngunit ang Diyos ay He's an ultimate provider. Pinatulo pa rin, pinagtulo na ng Diyos ang tubig, nakainom pa rin sila, natagbaw pa rin sila ng ilang gutom uhaw. Pero sabi ng Diyos kay Moses, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Moses. Minsan nagkakaprovoke din pag maraming reklamo. Amen ba? Amen. Lalo na minsan sa ating pamilya, sa ating mga bahay, sa mga anak natin, puro reklamo, kita ng mga parents, mapoprovoke din. Amen. Yung ating beloved wife, panay reklamo, kita na husband, mapoprovoke din. Kung ang ating naman husband, panay reklamo, kita nga asawa na babae, mapoprovoke din. Kung palagi naman ang mga asawa nag-aaway, ang mga anak natin, mapoprovoke din. Kaya wala mapuntahan. Kaya gawin na lang natin, be always calm. Kalmado lang, relax. Kaya ang Diyos, He's an ultimate provider. Huli man, matagal man matugon, pero asahan natin, ang Diyos may ibigay ng pagpapala, provision sa ating buhay. Ultimate meaning, arrive at as the last result. Huli man, pero mayroon pa rin pagpapala. Amen ba? Nakaka-bless kanina yung patuto ng beloved wife ni Presidente. Ngayon pa lang siya nagpag-testify, narinig ko eh. Amen? Sabi niya, wala na silang bigas, makain. Amen? Wala na. Anong ginawa ng Diyos? Is an ultimate provider. Umamit siya ng kapamaraanan kasi ang Panginoon thousands of ways how to solve our problems. Huli man, gutom na gutom ka na, pero mayroon ibigay ang Diyos. Last na lang nilang bigas, wala na eh. Wala na talaga eh. Pero ang ginawa ng Diyos, tinawagan siya ng leader sa women's. Oh, bili ka ng bigas. Pinasaing siya, libre ng kain, kay libre ng saing, binigyan pa silang 25 kilos na bigas. Grabe, totoo ang pangako ng Diyos. God is the greatest ultimate provider in the last hour. 11th hour, ang Diyos mo tugon, mo provide sa ating pangailangan. Subukan tayo ng Diyos. Sa minsan kasi, sabi dito, no? But burning ourselves, lahat, parang naiinis ka na sa sarili natin. Lahat ginagawa na natin upang may mangyari sa buhay natin at katugunan sa dalangin. Hindi natin alam, initingnan ka lang ng Diyos kung hanggang saan ang iyong patience, ang iyong pagtitiis. Because patience is virtue. Ang pagpailog, pagtitiis, yan pong pinakaugali ng Kristiyano. Huwag ka lang magreklamo. Kaya yung Israelita, in this 40 years, 40 days, paglakbay sa desierto, naging 40 years because of complaining, because of murmuring. Ayaw ng Diyos po yun, magreklamo ka. Amen? Be content what you have. As long as you ask the Lord is always hear our prayer. Because He's the answering God. Holy man, abutin mo lang. Amen? In the last, sabi si Moses eh. Si Moses, di ba naglakbay sa desierto? Lumakbay sa desierto. Di kausapin ng Diyos sa Mount Sinai. Umalis siya. Dahil pala lang, kunin yung the 10 commandments to speak the Lord. Harapan. Grabe ilang araw si Moses sa desierto. Hirap na siya. Yung baon niyang tubig, last na lang yon. Pero hindi niya alam, malapit na siya sa bundok ng kanyang pupuntahan upang magkita sila ng presensya ng Diyos. Diba nakita yung 10 Commandments? Sabi ng narrator, katapusan piga ni Moses ng kanyang tubig. Tumba si Moses at nahimamatay. Anong sabi ng narrator? In the last strength of a man, the Lord is with thee. Sa katapusang lakas ng tao, ang Panginoon
nandyan palagi. Katapusan nating hininga, katapusan nating pagtitiis, katapusan nating lakas. Minsan na-burn na tayo sa kakihintay, wala pa rin. Hindi natin alam, hindi mo na kaya. Diyan na ang ating Panginoon. He is an ultimate provider. Darating yan, darating. Arrive at as the last result, ultimate provider. Ang Panginoon, hindi siya marunong bumigo sa iyong mga anak. He never failed one word of His promise. He never failed one word of His promise. Hindi kaya biguin, isa lamang sa kanyang pangako. Ang lahat niyang pangako, tuparin niya. In the last result, lahat ibigay ng Diyos. Ang tao lang minsan kulang sa pagtitiis, kulang sa pasensya. Gusto paghingi, Lord, bigyan mo na ako ng traktura. Buldusin ko ng kapitbahay ko. Puro pang inis. Gusto ka agad, ibigay yung traktura. Pag hindi ibigay yung traktura, mainis. Kahit buldusin na lang. Yan ang tao, madaling mainis. Madaling mag-init ang ulo. Always burning ourselves. Burning himself. Dali, walang patience. Walang pagtitiis. Gusto kagad bigay. Hindi po ganon. Ayaw ng Diyos hura-hurada. Kaya ang ugali ng Diyos ay mapagtiis. Amen? Mapagtiis ang Diyos. That's why patience is virtue. Ang matiisin, mapasensyahin, ito po'y ugali, karakter ng isang tao. Gawin po natin yan, mga minamahal. Kaya sa huling minuto, hininga ng buhay, lakas natin, diyan ang katugunan ng ating Panginoon. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. 40 years in the desert, the Lord is with him. The Lord lack nothing. Hindi sila kinulangan ng ating Panginoon. Lahat na provision, from manna, quail, pugo, tubig, binigay ng Diyos. Init, gipandungan sila. Madilim, inilawan sila. Hanggang pagtabok nila sa Red Sea, ang Diyos sinamahan sila. Ginawa ng Diyos ang Red Sea na daan, tinatawid sila, linigtas sila ng ating Panginoon. Malapit ang sundalo ni Parao, papatayin na silang lahat. Ngunit ang Diyos, in the last moment, pinutiksyunan sila ng Diyos.